Nanlaglag na po ang mga mangga. Sayang. Wow. Grabe. Hello po, good morning sa inyo lahat. Yan, bali kami po ngayon ay pupunta doon sa bakuran ni na Teo. At kami po didinig po ng halaman. Alam ko yung magagamas na. Magagamas na rin po ng mga damo. Grabe, napakalakas po ng hangin. Dito tayo sa kabilang side. Kahit mainit ay ano naman, mahangin. Mahangin naman po itong aming paglalakad. Ginawa. Ganda pa ng view. Medyo mainit pa pero Yung lalaban ng hangin. oo. Grabe. Ginawa. Doon po kami pupunta. Sa part doon. Ayan guys, after 15 minutes na paglalakad po namin ay nandito na kami sa Bakuran tayo. oo. Pero yung lakad po namin ay hindi mabilis. Yung parang Chill. ano lang, chill lang. Para din na Nakay malalago na agad itong mga damo ah. Dapat ay makapag-tabas na uli, makapag-grass cutter. Tara muna sa kubo. Oh, ay laglagan ang mangga. Dami. Nanlaglag na po ang mga mangga. Hinog ng lahat. dapat po yung lahat ay kuhain, honey. Sayang. Pamigay. Tsaka dito oo. Ayan po, laglagan ng mga mangga. Lalo na dito sa part dito. Grabe po ang mangga oh. Sayang. Ato grabe. Pipitas na po ng okra si Nini. Ito kapipitas din lang namin ng isang araw. Sa bagay ang okra na may makamakalawa. Every other day. Binabawasan po ni Nini ng dahon yun pong mga talong. Pipitasin ko na rin po itong mga bunga ng talong. May pitasin na po uli. Kung na dito si Teo ay yun ay mag-i-enjoy sa pamimitas. Pagpanarili laang po at pansahog laang sa mga sinigang ay hindi nabibilhin. Ako po'y nananalbos na. Tuwan-tuwa sila at nadiligan. Pero minsan naman po umuulan pag gabi. Daming bunga, grabe. Malalaki na han eh. Pwede nang pitasin. Lalo po doon malalaki na po ang sili. Parang sa isang puno, magsasampu ang ano.
Kakatuwa. Tsaka yun grabe ang bunga. Dito po ay may ligaw na ampalaya. At ito po yung mga na-harvest po nating gulay. Yan, ito po yung mga talbos. Tapos ito yung mga talong at okra. Gagamasin ko na po dito para matamnan po ng bago. Bubunutin ko na po. Inuod na. Ayan, okay na po. Natanggal na namin yung mga damo at saka yung mga lumang mustasa. Yung mapundahon na yung mauod na. Kaya ito po ay tataniman na lang namin ng bago. Ayan. Dinidilig lang ni Idro. Parang may ganito. Dapat yung ilalim ay tuyo, honey. Kaya dapat talaga ay nakalaykay. Saka para yung mga ugat-ugat ng Mga damo po yung damo matanggal. ay matanggal, mamatay. Yan, kalaykayin mong ganayan at wala ni tataniman ko. Si Bossing po yung dadating galing Fishpan. Ako po ay magpupunla ng parsley. Ito po ay matagal na, hindi ko alam kung ito po ay tutubo pa. Pero sana naman po ay tumubo. Pag tumubo po ito, saka ko na lang po ilipat. Ako po ay magbubunot na rin po na itong mga damo. Madamo na. Meron na pati dito mga plastic. Akin mo nang sisimutin. May mga basura na. Ang Bossing, marami ka na akong mangga. Si Idro po yung nagkakalaykay po na itong mga bunga po ng mangga. Diyan po yung mahirap walisin. Ano ba na ito, mama? Ay, diyan mo lang. Tapon mo doon sa banda roon. Ipunin ko muna. Saka ko dakutin ng daspan. Sa daming bunga. Talaga naman. Bukas ay dito marami na naman laglag. Oh.
Grabe po ang nakuha ni Bossing. 10 puno dun sa timba. Madali lang naman pong bunutin. Malambot ang lupa. Ha? Bakante na uli. Hari na uli nating tamnan. Diyan ay mustasa. Dun sa kabilay petchay. Dito petchay. Diyan mustasa. Ayan po, okay na. Nawalis na po namin yung mga tuyong dahon. Dami po uli ni Bossing nakuhang mangga. Ay, papakansa na. Oh, Oh, papakan sa mga dami. Tingnan ka ng hilaw. Ayan, kung ka. Baba, dun sa... Sasabay ka na nini sa papa? Oh. Ayan po. Malinis ng tingnan. Dami pong mangga. Medyo madamo na po. Sa susunod na araw na lang po kami magwalis dito. Maggamas. Ayan po. Yung pong ibang mangga ay doon na inilagay. Yung pong ibang mangga ay dito na po inilagay. Medyo lumalago na po ang mga damo dito. Sa susunod na araw na lang po kami ni Bossing maggamas, magtabas ng damo. Talagang dito po ay maraming papayang natubo. Lambanan ng mga damo. Yan po, okay na. Medyo maliwalas na po ng kaunti. Gawa nang natanggal na yung mga nanlaglag na bunga ng mangga. Tsaka po yung mga tuyong dahon. Ito pong mga napitas po nating talong, okra, saka itong talbos ng kamote ay ilalagay ko po dito sa basket. Nakalimutan ko po palang ipadala na kay Nini. Bitbitin na lang po namin. Wow! Dapat pakita naman siya. Namimigay ko ay. Salamat, paring boy. Kaya ko ba yung Yan, ipapadala ko din lang dun sa... bukas pag may Laguna. nag-vlog pa. Kahit parang kapapeta. So parang cute. Baka may sabihin ni si Ranay. Ito ilaglag lang, paring boy. Ay, bagay may nalalaglag. Ay bukas pag ano meron niya. Ay, sige, papumuntahin ko dito Kakain si tayo. Bossing. Mm. Ano mayroon din yan? Ay birthday ni nanay. Happy birthday na lang. Kami tutuloy na. Dami bungahan kasi mga hilaw pa. Thank you po. Salamat paring boy. Sana hindi ito bulok. Ito daw ilaglag lang Papadala ko kay White. Kay Ma'am Rose. Ayan, at nandito na po kami sa bahay. Kami naglakad lang po ni Idro. Ate. Ay, Kamusta na kayo? Ay ate, merong nagpadala kay Annie Rose. Si Sir Ronald at si Ma'am Connie nagpadala ng 5,000. Si ate at kuya nagpadala Oo. rin ng 5,000. Tapos ay
Merong isang butihing sponsor na ayaw magpabanggit from Virginia ay nagpadala ng 6,136. Bali nasa 16,136 yung pera dito na pampagamot ni Ani. Ay kapag GG cash ko o ano? Ay, ganito na lang, ako basta mahalaga, ako may pangkain dito. Ang ko na, pag wala na ako gawa ng dito, mahirap talaga na may pera ka. Gawa ng pag ako yung nag-CR o kung taso, mga tinaman naman ang kwarto-kwarto namin, pag itan lang ay mga kortina. Pag ako wala, ako sisigaw lang sa iyo, kahit alam ba, padala mo ko 1,000, ganyan, hindi mo na lang muna. At pagka may bibilhin si Nining gamot, yun, ako mag-chat din lang sa iyo, yung sapat na gamit ko dito. May dun pa naman ako 1,000 dito na pangkain. Tinitipid-tipid ko nga. At si Nini naman ay pakain dito, kaya kailangan ko magtipid. Gawa ng inaano ko nga yung kada dialysis niya ay kailangan ko 3,000, ay di 9,000 sa loob ng 1 linggo, ay magkano yung 4 na sa isang buwan. Inaano ko. Sabi nga ni nanay, huwag ko na daw munang ilabas. Sabi ko, paano kung palalabasin na kami ng doktor na ganun? Ay tinanong ko sa doktor kanina kung sila ang doktor ay sabi niya, obserbahan daw muna nila at hintayin nila lumabas yung mga lab test bago nila mabigyan ng gamot. Pero marami na silang gamot dito ay sinasaksak, may turok, may kung ano-ano pinapainom. Kaya hirap gisingin. Talagang tatapikin mo siya ng matagal, natapik para lang gumising. At yun nga nag-seizure ng doon sa Impanta, naka-4 na seizure. Tapos ay dito, isang seizure. Bali, 6 na seizure doon sa sakyan pala. Naabot din. Hospital. Kayo bagay nasaan ngayon na diyan sa... Maynila, dito sa Inkiti ay uli. At mahirap naman palipat-lipat ang ospital. Tapos panibago na naman. Ay, ano sabi ng doktor, ate? Ay, sinitiskan siya yung mabuti. Okay daw yung ulo niya. Ewan ko kung hindi ko naintindihan kung ano yung mababa sa kanya. Para yung electrolyte niya. Tapos mababa din yung hemoglobin. Kaya ba, di mahina siya. Ito yung napa-emergency room uli. Ito yung napa-confine uli dito ng ilang araw kami. Sabi ko, Ma'am Shea, baka po pwedeng i-dialysis nyo din si Nene. At talaga pong, siya ay kailangan ng i-dialysis ulit. Kalalabas nga namin ng ospital. Uli, 3 araw uli kami dito ay. Wala pa nga kaming 1 linggo. Ano naman siya, yun. Pagbalik namin sa amin, talagang ako'y sabi at hindi siya dialysis. Ay kasama-sama ko, di syempre pagod sa trabaho. Tapos, sa trabaho sa biyahe, si Nini. Ayun, pagdating ko sa bahay, nilapag ko lang, ginawa ko, nagpunta ko kay nanay. At sabi ko nga, di nakabili na pero kukuha akong pera. At talaga iniisip ko, magpunta kami ng Laguna. Ay di, sabi ni nanay, ipagpasuggest mo na lang anak. Sabi ko, hindi ko pwedeng pabayaan ang anak ko. Hindi ko naman naiintindihan yung words na basta iba yung pagkaintindi ko. Siyempre, ako'y nung ako'y makaiyak talaga, sa totoo lang, ako'y nahimasmasan. Sabi ni nanay, kaya mo yan. Yung lahat ng napapagdaanan mo hirap, kaya mo yan. Anak mo yan ay sabing ganyan. Ako talaga, naiyak na yun. Sabi ko, nanay, hindi ko na kaya. Ano nang gagawin ko? Sabi ko, ganyan. Talagang sobra iniiyak ko kay nanay. Hindi ko talaga nakayanan nung araw na yun na nakikita mong yung anak mo ganyan. Ganito ang sitwasyon niya. Yung lagi siyang tulog. Tapos sabi mo, hindi mo makakaw. Ganun siya. Sobrang hirap. Sabi ko, inuluwas ako. Alam mo, kahit mahihina, iniluwas ko talaga. Kami nag-hire ng sasakyan. Sabi ko, wala naman parin kami pera. Pero nag-hire talaga ako. At ayaw kong isugal yung buhay ni Nini. Pagdating namin ng Santa Cruz, Laguna, di may doktor ng nepro, yun, chinek up muna siya. Tapos pagka-check up sa kanya, isinalang. Alam mo, nung pagka-dialysis sa kanya, di parang si Luminis, yun, lumakas-lakas siya ng kaunti. Kasi nung lumakas naman siya ng kaunti, ito naman nangyari sa kanya.
Sabi ng doktor, inaatake daw siya ng lupus. Sabi ko, ano na yung lupus na yun? Ganyan ba talaga kahirap? Pagka siya, hindi mo siya makakausap. Para ba siyang groggy? Lalo pag siya umiinom ng gamot. Ay, sobra siya. Oo. Tapos pag kinakausap ko siya naman ay lumuluha yung mata. Kailangan ko talaga yung tatagan. Oo, ate. Oo, iba talaga pala pag nakakaiyak ka, gumagaan yung dibdib mo. Naluwag. So, gumagaan ang aking pakiramdam. Tapos pag wala yung mga kumakausap, halimbawa kung sino sa atin, tinatawagan ko yung anak ko panganay kahit na din sa tindahan. Minsan na sabihin ko sa akin anak, di pa nagusin tingin. Gigising mo yan. Magpaka-stress niyo yan. Sasabihin pa ng sa akin, Mama, ikaw na lang ang meron kami. Dapat itatagan mo. Ay, doon parang ako nagising na hindi lang guslini yung anak ko. Parang sabi ng anak ko, kailangan maging malakas mama. Dahil tawa naman yun. Siyempre, maliit pa yung dalawa kong anak. Mabuti yung malalaki na. Ayun, nagising ako. Tapos pag ako'y na-chat, anak, musta na kayo? Hindi ang kumain na. Sabi, mama, huwag mo kaming alalahanin. Kami hindi magugutom dito. Siya nga naman, siya naman yung tatrabaho. Hindi yung hanap niya. May pambili na sila ng bigas. May pambili na sila ng ulam. May pambaon na binibigay yung kuya doon sa mga kapatid. Hine, salamat. Sige, ate. Oo. Okay, walang ibang masasabi kundi ikaw lagi lang magdasal at ikay magpakatatag ka. Kahit gaano kaya pinagdadaanan mo ngayon lakasan mo lang yung nai-stress ko pa rin sa akin. Alam ko namang napapagod. Hindi naman ate. Kami nga nung kuya minsan nung kumuha kami ng pera habang nagdadrive ang kuya parang ako'y nakatulala. Parang naisip ko yung kalagayan mo sa kung malapit nga lang dito, ikaw ay akin diyan pupuntahan at ikay aking hahalinhan sa pagbabantay. Kaya lang ay ako hirap din ate sa mga ganayang pagbabiyahe-biyahe. Kaya nung una, ako'y talagang luglug ang katawan. Ang ginagawa ko, sterilize ako. Tapos itlog. Parang lumalakas ako pag may sterilize at itlog. Tapos pag tulog si Ani, sinasabayan ko matulog. Para kahit paano maka-relax din yung katawan. Oo ate, ikaw alagaan mo rin yung sarili mo diyan. Wag mong pabayaan at may mga anak pa. Kailangan ka ng iyong mga anak at saka yung pagbabantay may kalapit dito, may kalapit ako mismo dito. Siguro may ayos yung buhay nila. Abay, alam mo, bago sila umalis, ako binilhan ng nag-McDo pa naman, ay di dalawang order na yun. Dalawang order para daw tanghalian, hapunan ko na. Ay di sabi ko maraming pong salamat. Tapos binigyan pa ako ng 500. Sabi bili ko daw ng ng pagkain ko, wag daw ako magtiis. At nakikita nila ako dito, ate kumain ka na, sabi sa sabi, sige po. Siyempre hindi ka naman makakakain na anak mo ay nasa ganitong sitwasyon. Nakain ka, tapos anak mo hindi. Siyempre hindi ka rin makakakain. Napipilitan lang talaga ako kumain pag ako'y gutom na yung parang ramdam ko nanginginig na yun, saka ako kumakain. Nakakakain din ako kapag siya nakakain. Ganon ang style ko. Ay nakita nung matanda. Sabi ni alagaan mo, ikaw pala madaming sarili mo, ikaw magpalipas ng gutom. Kailangan ka ng mga anak, lakasan ng loob. Saka kaya siguro gano'n, nakita nila ako na nakaub-ub, na ako'y naturuan duha. Siyempre, kita nila sa ganito. Ako umiiyak. Siyempre ako habang umiiyak, sabi ni Lisa, aba, ang isang ina ay totoo mahirap yung ganyang sitwasyon. Kaso lang, ikaw ang lalakas ang loob. Ang edad mong matanda ay parang si tatay, saka si nanay. Ayun, parang lumakas tuloy yung loob ko. Ay kahapon umalis na. Ang ando sa kay Nini, magpagaling ka. Tapos sabi sa akin, ikaw ay kumain, para kayo lumakas para yung anak mo ay hindi mo mapabayaan. Sabi ko, sige po, salamat po.
Napakabait ng mag-asawang kalapit ko kahapon. Baka wala ka ng pang-allowance diyan o pangkain, ay di si Gcash ko. Talaga tinitipid-tipid ko ay 1,000 na sa totoo yung nandito sa bag ko. Ngayon ay hindi ko talaga muna kukunin. Hihingi na lang ako kung in case na may kailangan akong gamot na bibilhin. At saka yung wala na akong pagkain. Dahil mayroon talaga dito sa ospital. Saka ako yung nagpapasalamat po doon sa mga taong nagbibigay ng tulong kay Nini at nagpipray para sa anak ko. Pilit naman po siyang lumalaban sa sakit niya. Sila po hindi ko nakakalimutan dahil kung hindi po talaga sa kanila, sa mga nagbibigay sa akin, sa sponsor, baka po hindi ko kaya talaga na ipagamot yung anak ko. Sa gamot na lang, sa maintenance niya, magkano po yung buwan-buwan na nagagastos ko sa kanya. Sa mahal ng gamot niya. Buti po habang kami nandito sa ospital, yung mga binibigay sa kanya, libre pa ngayon. Pero pag nasa labas na naman kayo, yung gastos talaga, doon ako halos umiyak. Hindi ko alam kung saan ako kukuha. Maraming salamat po doon sa mga nag-sponsor uli kay Nini. Sa lahat-lahat po na nagmamahal, nagpipray at sa inyong mag-asawa. Maraming salamat sa inyong dalawa ng Kuya Emil. Hindi rin kayo tumitigil na basta nag-chat ako, nandyan ka. Lagi ka rin nakasuporta. Salamat. Sige ate, kayo mag-iingat diyan. Oo, sige. Basta Salamat pagka sa inyo. mag-chat ka lang sa akin. Oo, basta pag wala na akong pagkain dito. Hindi ako ari dito na may pera sa tutula. At ang mga dala kong mga short pati, walang bulsa. Mga leggings ito. Sige, salamat. Bye-bye. Sige ate, ingat kayo. Bye-bye, Ana Rose, kayo magpagaling. Kaya isasama namin sa aming mga panalangin. Gusto ko umiyak ako. Naiintindihan niya ate kahit yung pagkaganyang natuloy yung luha niya, inaunawaan niya yung nangyayari sa paligid. Oo, naiintindihan niya. Kaso lang talaga hindi niya kaya ng katawan. Sige na, bye-bye na.